Magandang umaga mga kids at welcome na naman sa aming channel. Ako nga pala si Mark ng Eatsplorations at nasa likod ko ang aking pamilya. Kung first time nyo dito, kami ang pamilyang mahilig kumain at gumala. Kaya kami ang Eatsplorations. Nandito pa rin kami sa Taichung, Taiwan para ituloy ang aming Taiwan Vlog Series. Nandito pa rin kami sa aming hotel na Boutique Wuri Hotel na nabook namin via Klook na pwede nyo rin ma-book via Klook mga ka-Eats at gamitin yung code namin na EATSKLOOK. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, mag-subscribe na kayo kasi mahaba-haba itong Taiwan Vlog Series namin at meron kaming series about Tokyo, Osaka, Fukuoka, Hong Kong, Boracay, and many more. Kaya mag-subscribe na kayo. Tapos gamitin nyo yung EATSKLOOK sa mga trips niyo para maka-discount kayo. Today, magbe-breakfast tayo at mag-iikot tayo around the hotel. Tapos, syempre, ikutin natin yung neighborhood para naman makita ninyo kung ano yung mga pwedeng makita at makain dito sa area ng Boutique Wuri Village Hotel. Kaya tara, baba na tayo for breakfast. Let's go! Braised pork. Naku, masarap to. Yan ang isa sa mga best dishes dito sa Taiwan. Tara, pasukin natin. Sumiksik tayo dito. Pero side view to Naka-side view ako. Dito tayo sa Chun Shui Tang. Ito daw yung brand na sinasabi na nag-found or nag-imbento ng boba tea. Ganito yung crystal pearl, no? Masarap. Masarap yung kanilang pork bone broth. Tapos yung quality yung meat, ang ganda. Dito naman is yung kanilang building B, kung saan naka-station yung kanilang lunch and dinner restaurant. Pwedeng pumunta sa kanilang ball pit. Tapos ang maganda dito, kanina nakita ko si Sabine naglalaro. High-tech itong wall na ito. Oh. I like everything. Pero bago tayo bumaba, ipapakita ko ulit sa inyo yung view. Baka hindi nyo pa napapadyo yung day 1 namin, panoorin nyo na kasi ang ganda ng room sa ating room tour. Tapos syempre, ikot-ikot tayo sa kanilang Feng Cha Night Market at kumain tayo doon ng ilang mga pagkain. Tapos today, syempre, mas kakain pa tayo kasi syempre kapag nasa Taiwan kayo, ang sarap kumain. At sisimulan natin sa kanilang breakfast buffet dito sa Boutique Wuri Village Hotel. Tara, gutom na tayo. Let's go! Kanan lang paglabas nyo from the elevator, tapos makita nyo itong 10 by Wuri at dito yung kanilang breakfast buffet sa Boutique Wuri Village Hotel. Let's go! Pagpasok nyo, may ibibigay sa inyong ganito. So, kapag in dining, lagay nyo sa table ninyo. Kapag finish na, para maligpit na yung table ninyo, i-flip nyo lang, tapos iiwan nyo to kapag tapos na kayo. Pagpasok nyo, dessert kagad ang sasalubong sa inyo. May mga jelly, may mga cakes, chiffon, sponge, name it, they have it. Tapos, meron tayo ditong toaster. At syempre, merong breads. So, may croissant, may baguette, at may toast. Dito naman, syempre, hindi mawawala ang drink station kung saan meron silang Boutique iced tea. Lang ko nito, clear siya pero iced tea. Tapos, meron silang Thai milk tea, hot water para sa mga tea nila na ang lawak ng selection. Tapos dito, meron din silang pear tea. Alam ko pearl tea. Tapos oolong, merong peach at merong orange juice. Tapos syempre, coffee machine for their iba't ibang klaseng coffee. Tapos dito, meron tayo dito milk and cereals. And then, mga dressings and vinaigrette para sa kanilang salad na napakamakulay yung salad bar. Tapos meron din tayong mga ready-made na dito. May mushrooms, merong ham, merong tuna salad, at iba pang mga pickled veggies. Tapos seasoning and butter and jam. Dito naman, may makukuha tayong rice. At I believe parang ito yung kanilang luro fan. No? Braised pork. Naku, masarap to. Yan ang isa sa mga best dishes dito sa Taiwan. Tapos dito syempre may iba't ibang mga toppings at seasonings dahil meron silang unsweetened soy milk. Traditional breakfast yan. Merong miso soup at for the congee rin pala yun, mga ka-eats. Syempre hindi mawawala yung kanyang tea egg. Classic din. Meron tayong rice dito na chef selection.
Meron tayong green beans, teriyaki chicken, bacon, cabbage, steamed egg custard, at meron din tayong mini steamed buns. Wow, ang init. Panalo yan ah. Tapos dito meron tayong braised pork belly at fries. Tingnan natin kung makita ng mga bata. Pag nakita na yan, for sure, kukuha sila niyan. Tapos meron din tayo dito cold pasta at iba pang mga dressings. Tapos meron din tayo dito fruits. And meron silang assorted sushi at cheese platter. Tapos dito, more veggies. Dito, may assortment of ingredients para at makagawa kayo ng Woori Tiger Sauce. Baka isa yan sa mga specialties nila. Tapos dito, meron silang noodles. Pwede kayo magpagawa ng, parang yung noodles na nakain namin before. Yung parang typhoon shelter noodles. Meron din sila dito. Baka ayos yan ah. So yan na ata, yung kanilang breakfast. Ay, hindi, meron pa dito. Tingnan natin kung ano meron dito sa gilid. Malawak yung kanilang restaurant, mga ka-eats. Ito, meron silang ethnic cuisine, shepherd's pie. At meron silang fish dish pa dito. Nandito na kami sa aming table with our food for breakfast. Wow, nakalimutan ko kunin to. Mukha si Mami B ng Loro fan. Pero ako, inuna ko yung gulay, fries, bacon, chicken teriyaki, pork belly, tea egg, yung kanilang steamed buns, at yung kanilang rice. Let's eat! Breakfast time dito sa 10 by Woori. Tea egg muna for our first bite. Classic. I-chase natin ang braised pork. Hindi tayo kay Mommy B. With rice. Gusto ko siya kasi hindi siya fatty. Karamihan kasi fatty yung kanilang Loro fan. Ito, pork belly, nalaglag pa. Yung breakfast selection niya, nakakatawa kasi malawak enough, tapos maraming gulay. Wow, very makulay. Ganyan breakfast. No, yung beans, Mommy, finish the jar. may cabbage. Medyo maliit lang yung plato, kaya nalalaglag yung food ko. Tapos ang sarap ng kanilang custard egg. Siyempre, kung kayo ay meat lover, meron din naman silang bacon. Meron din silang fries for the kids. That is good. You asked them? Oh, you counted? May na-discover si Ate Bini. Sabi niya kaya daw siguro 10 by Woori ang pangalan kasi there are 10 main dishes. Binilang niya talaga. And siguro tama nga siya. Kaya ganun yung pangalan baka dahil sa number of dishes. Thank you. Wow. Kung magsastay kayo dito, i-book nyo na may breakfast kasi parang hindi rin siya ganun ka-central yung location niya. Kasi kahapon nung punta kami night market, na-feeling namin yun, doon yung mas downtown. So mas alive yung neighborhood. Mas alive yung buhay. Mas alive yung neighborhood. Dito kasi parang mas tahimik, mas residential yung feels. Tapos siya, medyo malapit pa sa parang river banda. So at least medyo may nature, mas relaxing. So kung gusto niyo lang medyo mas buhay, sasakay pa kayo ng Uber, magko-commute kayo. Tapos kung gusto niyo ma-relax, balik kayo sa hotel. Mas dito kayo mag-relax. So mga ka-eats, back to the room na kami after mag-breakfast. Ano yung mga nagustuhan niyo sa breakfast? Una kong napansin, madami yung choices. So, okay siya kung gusto niyo ng western. Meron naman sila kahit papanong bacon. Tapos may mga bread, croissants. Tapos kung gusto niyo mag-try ng local Taiwanese dishes, syempre meron sila. Tapos sabi ko nga kay Daddy Mark, yung kanilang traditional na, paano nga i-pronounce? Luro fan. Luro fan. Luro, parang braised pork. Fan. Yung braised pork minced meat nila. Yung first time ko makatry ng medyo healthy yung lasa kasi yung mga na-try Walang namin taba, before, very fatty, tas talagang oily. Parang lasang-lasa mo yung oil tsaka yung fat. Pero ito, parang siyang healthier version and nagustuhan ko siya. How about you?
I like the chicken teriyaki and miso soup. It is really yummy. What did you discover? You tell them. That the 10 main dishes are probably the ones that make the name, because it's 10 by worry, right? Yes. So there's like, you start with a unique dish and then end with a unique dish. So Nice. probably that's why it's called 10 by worry. Thank you. Abangan nyo mamaya. Saan tayo pupunta mamaya? Saan? Ano po? Kids Zone! Kids Zone. Alright! Woohoo! Ay, your food. Oh, she wants to share. I like everything. Mga ka-eat, sana na-enjoy nyo pala yung pag-tour ko sa inyo sa lobby dun sa previous video. Kung sa mga hindi pa nakakapanood yun, panoorin nyo muna yun. Tapos, panoorin nyo tong video na to. So, itong hallway nila sa elevator or elevator lobby, makita nyo agad na very artsy yung hotel, no? So, turn natin yung camera. Dito sa second floor, makikita ninyo yung spa, massage room, chest room, at stone spa. Pero nakalagay dito, bawal mag-video na sa loob, so hindi natin papasukin. So, dyan yon sa dulo ng hallway sa likod ng divider na yan. Open ata ito mula 7:30 a.m. to 10 p.m. Tapos, meron tayong playroom, gym, at KTV. So, dito mga ka-eats, yung KTV lang yung may bayad. Kasi syempre, yung gym at yung playroom, libre na siya. Ito, hindi ko lang alam kung libre, pero parang libre siya kasi from 3 to 9 p.m., pwede kayong mag-draft your own beer dito. Meron din ice at iba pa atang drinks, hindi ako nagkakamali, or dalawa silang machine. Tapos dito, pwede kayong mag-chill out with your friends and family. Hindi ko lang alam kung ito na yung pinaka-karaoke nila. Pero parang, no? Pwede rin ata mag-work doon sa gilid na yon. Tapos, dito yung yung karaoke. Yan, pero sarado siya, syempre. Sarado pa siya. Tapos dito, mayroong gym. So, yung gym nila, automatic yung yung door. Tapos, kumpleto naman yung gamit, mga ka-eats. May treadmill, may dumbbells, may mga machine pa dito. At syempre, mayroong ganito. Tapos, maganda yung view. Mayroong view ng neighborhood. At kita nyo rin yung isang part ng hotel. I believe, restaurant siya. At parang ballroom siguro mga ka-eats. Kasi kahapon, nung pag-check-in namin, parang maraming tao nakakagaling lang from a workshop or a seminar. Tapos ito, dadalhin ko na kayo sa playroom. Meron kayong pamangkin, anak, apo, no? Pwede nyo dalhin dito. Ang rule lang is, iwan ang sapatos dito. Tapos, 9 a.m. to 9 p.m. siya bukas. Let's open sesame. At ito na yung pinaka-playroom na pwedeng umakyat dito. Maglaro sa kanilang mala trampoline na net nest dito. Pwedeng pumunta sa kanilang ball pit. Tapos ang maganda dito, kanina nakita ko si Sabine naglalaro. High-tech itong wall na ito na pwedeng maglaro-laro. Pwede rin kayong pumasok dito sa ilalim. At medyo malamaze siya mga ka-eats. Medyo may parts na under repair. Tapos dun sa taas, pwede kayong mag-slide down. Dito, ito yung medyo giant slide nila. Hello! Are you having fun? 1, 2, 3, go! Tapos meron din silang seesaw dito mga ka-eat. Kaya ako naghahanap kayo ng hotel dito sa Taichung, Taiwan na may facilities for both kids and grown-ups. Pwede nyong i-check itong Butek Uri Village Hotel na pagsama ko na sa Klook. At gamitin yung code namin na Eats Klook or The Tans Klook para maka-discount kayo dito mga ka-eats. Kung first time sa Taichung, Taiwan, magandang introduction tong hotel na to. At sigurado magugustuhan siya kasi maganda. Kompleto sa facilities naman. Tapos masarap din yung kanilang breakfast buffet.
So, mamaya iikutin natin naman yung neighborhood para alam nyo kung ano yung pwedeng ma-expect around the neighborhood of this hotel. Kaya mamaya, see you, maglalaro muna kami. Magandang hapon na mga ka-eats or magandang tanghali sa inyong lahat. After nilang maglaro-laro sa kids play area, tapos medyo nag-relax na ng konti, lumabas na kami, magla-lunch dito sa isang hotpot, Mala Hotpot, na right outside the gate lang of Butek Wuri Village Hotel. Medyo mahirap humanap ng kainan dito, so ito na lang muna susubukan natin, tingnan natin kung masarap. Butin lang, right outside hotel lang siya. Yan, yung hotel. Tapos ito sa likod ko, yung hotpot. Tara, pasukin natin. Ito yung restaurant, the Kiln-Fired Mala Hotpot. So, Mala Hotpot soup siya. Hindi ko lang alam kung only siya, para hindi. Ito yung Kiln Hotpot, Mala Hotpot mga ka-eats. So, meron sila mga spicy at hindi spicy. Meron sila mga freshly sliced meat. Tapos, syempre, Sichuan pepper yung kanilang gamit. Open sila from 11:30 a.m. to 10 p.m. Okay? Pasok tayo. Malaki yung kanilang restaurant. Tapos kami pa lang ang tao dito, butin lang. Tapos hindi siya unlimited. Pero ito yung kanilang ordering sheet. Parang ang intindi ko dapat adults order 1 main each. Tapos parang may added na $68 per person. Ano siya, kukuha kayo ng unlimited na 40 items na ipapakita ko sa inyo mamaya. Actually, nag-check lang kami, sa Google Translate para magkaintindihan. Okay? Tapos, after nito, i-check out na natin doon sa cashier para magbayad. Pero bago yun, ay papakita ko muna sa inyo yung kanilang mga unli. So, may mga noodles, may mga sides, mga sauces, mga veggies. May mga balls din pala sila nakasama. May coffee, may juices, may soft drinks, may rice at mukhang meron din silang meron din atang braised pork nakasama at pati dessert. Kasama yan sa added na 68 NTD per person. Nandito na yung aming mga in-order, tapos yung mga kinuha namin doon sa kanilang veggie, drink, dessert, bar, kineme, basta ito yung mga balls at veggies. Ito na yung soup at ito na yung mga Angus beef mga ka-eats. Kakain muna kami at alamin natin kung masarap ba talaga dito o hindi. So far parang masarap naman mga ka-eats. Masarap yung kanilang pork bone broth. Tapos yung quality yung meat ang ganda. Si Ate Beans gumawa na ng instant noodle soup dito. Tapos yung shrimp natin mukhang maganda rin pero tinatamad pa ako magbalat, wala pang gusto magluto. Are you having fun with your hot pot? You like it? Oh, enjoy! Hello mga ka-eats, matapos magpahinga at matulog after lunch at konting mga kahabol sa work. Nandito kami ngayon sa Rainbow Village, isang sikat na lugar sa Taichung, Taiwan na napakamakulay. DIY lang namin to via Uber, pero kung wala kayo sa Taichung, nasa Taipei kayo, merong mga day trips to Taichung na kasama to. I-include na lang namin sa comment section at syempre pwede nyo gamitin yung Eats Klook lalo na kapag first time ninyo. Kung nagamit nyo na yun before, pwede nyo gamitin yung The Tans Klook. Kung nagamit nyo na pareho, maghanap kayo ng friends ninyo na first timer palang gagamit ng Klook para mabook ninyo ang Taichung tour ninyo na included ng Rainbow Village. Tara, pasukin natin. Let's go! Ito na yung Rainbow Village mga ka-eats, isang sikat na lugar sa Taichung, Taiwan dahil sa pagiging makulay nito at sa ganda ng story nung pagkakagawa dito. Karaniwan kapag maraming turista dito, punong-puno talaga tong harap mga ka-eats. Pero kung medyo sexy kayo enough, katulad ko, kasya rin kayo dito sa alley na to. Si Mommy B, kasyang-kasya yo. Kapag nakalusot kayo sa likod, nako mga ka-eats, meron pang magandang picture spot doon. Tara, pasukin natin. Sumiksik tayo dito. Pero side view to naka-side view ako. Ayan. Tapos ito, ganyan kaliit yung daan. Tapos lakad kayo dito towards the back. Marami pang magandang painting dito. Ang story daw nito ay pininturahan daw ito ng dating sundalo, retired sundalo, at ginawa niya to para magbigay ng hope sa community
na hanggang ngayon, no, kahit wala na siya, marami pa rin pupunta dito ng turista at mga locals para mabigyan ng pag-asa dahil sa mga makukulay niyang painting. O, diba? Hanggang dito yan. O, ang ganda. Diba? Ayos. Ang maganda dito, bukod sa picture spot, meron pang playground for the kids. Tuwang-tuwa dito yung kids namin nung punta kami dito mga 2 years ago na ata. So this time, naglaro-laro ulit sila dito. Malit pa yung kambal nun. Si Bini pa lang ang mas nag-enjoy. Ngayon, lahat na sila. Hello! Hi. Hi. Bukod sa playground at picture spot, mga kids, meron din silang restroom dito just in case. Rainbow Village! Kaya mga kids, kung may biyahe kayo papuntang Taiwan anytime soon, mapagaling Taipei or meron kayong direct na papuntang Taichung, puntahan ninyo itong napakamakulay at napaka-instagrammable na Rainbow Village. Siguradong magugustuhan ninyo. Next stop mga kids, after the Rainbow Village, dito tayo sa Chun Shui Tang. Ito daw yung brand na sinasabi na nag-found or nag-imbento ng boba tea. Let's go! Since 1983 pa daw ito mga kids. Yan, Chun Shui Tang ang basa. Tapos ito yung store nila sa loob. Kasalukuyan kami nag-meeting. Kung kami yung malalahin up sa aming part. Naalala ko pa rin yung nagkaya pa sa skip. Sorry. Kaya kasi mga kaids, may bubo ako. Kasi yung pagdaan namin sa housekeeping, liga na lang, tapos ako nag-hi din ako. Yung pala, nagkumakatok siya sa yung kwarto, kala ko ako yun. Yun lang, yung inside joke natin, na atin-atin lang yun. Yung menu naman niya may English, mga kaids, tapos pwede kayo pumili ng sizes. Meron din mga pagkain dito. Meron din dining. Pero naisip ko parang for the ambience, sa labas na lang kami mga kaids. Ayan o, dito na nakalagay. The origin of pearl milk tea. Ang angas. Chun Shui Tang. Ito yung itsura ng store from the outside. Tapos may dalawang table dito. At isang malaking table dito sa amin. And I saw a giant boba tea. yes, ito yung giant boba tea sa labas na pwedeng pagpicturan. Kapag nasa Taiwan talaga, no excuses. Dapat bumili kayo ng drink dito sa Chun Shui Tang. Sabi nga nung isang follower namin na parang kapag nakapag Chun Shui Tang ka na, medyo mas magiging judgy ka na or picky siguro. Picky sa mga boba tea na iinumin mo. Actually, yun na first na try ko 2 years ago, mga 2019. Actually, nagulat ako na parang, oh, wow, lasang tsaa talaga at hindi siya katamisan na ganun pala dapat talaga. Yung medyo may healthy taste pa rin siya. Pero this time, kasi medyo parang nagloloko yung tiyan ko, doon muna tayo sa para medyo iced tea nila na limited edition. Nakalagay 4 Seasons Oolong Tea. Pero si Bini ata sa si Bianca boba tea or pearl milk tea. Tapos tingnan natin kung ano yung mga food na orderin ni Mommy B dito sa Chun Shui Tang. Wala pang 5 minutes, dumating na yung aming mga order dito sa Chun Shui Tang. Meron tayong parang pancake dito. Siyempre fries. Brown sugar mochi. Yung limited time only na 4 Seasons Oolong Tea. At siyempre, dalawang pearl milk tea for Mommy B and Bini. Dito sa Chun Shui Tang, the origin of pearl milk. Tea. Baby? This is not tea. The bubbles in not this tea. It's food. Oh, it looks like boba tea pala. Enjoy. Yummy? It looks good. How about Ade? Oh, this one. Meron palang teapot. Ito parang rin. Lalagyan ng tea. Tapos itong mochi. Half-eaten house. Half-eaten house. Ito, grabe, mukhang masarap. Yung kanilang boba. Yes, baby. Half teapot. Yeah! Grabe. Boba. Half boba. Nagutom ang mga person dahil sa lunch. Pero mamaya may dinner kami sa hotel namin. Pero bago yun, merienda muna kasi baka masyado kami magutom. Kain tayo. Bago ko nakalimutan ko na nga pala siya.
Kapag kayo ay nag-book ng day trip to Taichung via Klook, kasama usually sa itinerary yung Chun Shui Tang. May ibang branch kayong pupuntahan, tapos may kasama ng pearl milk tea. Bawat tao, kahit bata, mayroon na kasamang isang drink yun. Libre na yun or included na sa inyong binook na day trip. Pwede nyong gamitin again. Each Klook at the Tan's Klook kapag first time ninyo, kaya maghanap kayo ng kasama na first time gagamit ng mga promo codes namin. Pwede nyong ipunin sa cart ninyo para mas malaki, para mas ma-feel ninyo yung inyong discount kapag kayo ay gumala sa Taiwan. Okay ba? Ito yung total namin, mga ka-eats, 750. So, yung mga pagkain is around 80 to 105 ang pinakamahal. Tapos, 90 yung pearl milk tea isa. Tapos, yung large na Four Seasons Oolong Tea is 150. Sabi ni Mommy B, kapag ka nagpa-less ice kayo ay May extra. mas mahal. Mas mahal. Kasi syempre, dadami yung drink. Yun. Sa kanila, ganun kasi. Okay, tandaan. Hello mga kids, magandang gabi na sa inyong lahat. Sana na-enjoy nyo so far yung pagpunta namin sa Rainbow Village, yung breakfast buffet kanina, at yung pagbisita natin sa Chun Shui Tang para mag-milk tea, at iba pa. So ngayon, nag-Uber ulit kami pabalik na dito sa aming hotel na Butek Wuri Village Hotel, at tayo ay may dinner, care of them, no? So, ito yung main building ng hotel. Yan yung mga rooms at yung kanina yung kid zone and yung gym. Dito naman is yung kanilang building B, kung saan naka-station yung kanilang lunch and dinner restaurant na open 11:30 a.m. to 2 p.m. Last order is 1:30. Tapos 5:30 p.m. to 9 p.m. Last order is 8:30 na located sa second floor. Dito sa ground floor, meron silang parang function room / ballroom. Kanina may mga nagsiseminar dyan. Tapos sasakay tayo dito, paakyat sa second floor. Tara, let's go. Paglabas nyo lang ng elevator, just turn right. At makikita nyo na itong restaurant nila. So ito yung restaurant, mga ka-eats. Para rin siyang ballroom na hinati sa dalawa. Tapos yung mga tables din parang pang-banquet talaga. So ang sabi sa amin ay kami na lang bahala mag-order. Hello, babies. At may English naman yung kanilang menu, Mommy B. Yes, meron. So 10 by Wuri talaga yung pangalan. Tamang. Tama tayo. So dito lang yung lugar. Okay. Okay. So yan. So nag-order na tayo. Kasi parang nakalagay dito sa restaurant na info nila parang modern Chinese food no? Tapos sabi nila sa akin, yung isang dish, good for 2 to 3. Good for 2 to 3. Alright. So ito yung lugar. Maluwag naman. At perfect for big groups, mga ka-eats. So abangan nyo kung ano yung mga orderin namin. Si Mommy B ay umorder ng 5 dishes at naghahanap pa siya ng dessert. What? Unang dumating sa aming mga in-order ay, syempre, yung lychee oolong tea na meron pang pakandila para uminit. At para hindi lumamig pala, para uminit. Mainit na pala siya. Nandito na rin agad yung ating radish cake with XO sauce. Land of the radish cake din yung Taiwan, kaya nag-order kami nito. Kaka-radish cake lang namin actually kanina sa Chun Shui Tang. Tapos ito naman is syempre, sweet and sour pork for the Tres Marias. Paborito nila yan. So ito, meron siyang kasamang mixed fruits, mga ka-eats. Nandito na lahat ng in-order natin, yung seafood clay pot, sweet and sour pork, muntik pa makabasag, yung ating radish cake, yung ating lychee oolong tea, yung shrimp ball in mango sauce, parang hot prawn salad, at yung kanilang yang chow fried rice. Kain tayo, mga ka-eats, dito sa 10 by Wuri. Radish cake na may XO sauce. Harap. Creamy. Medyo spicy. Perfect. Masarap talaga yung mga radish cake dito sa Taiwan. Nakakabulol. Sweet and sour pork. Meaty, tender, fatty. Sakto yung timpla. Chase natin ng yang chow fried rice.
yung shrimp bowl or parang hot prawn salad in mango sauce. Grabe ang laki ng hipon. Ang sarap. Parang sobrang crystal prawn talaga sa mga kids. Bagay na bagay din sa fried rice. Ito naman yung clay pot seafood with tofu. Ang lang. Parang ang hero so far sa akin nung dish, nung dinner na to ay yung naglalaki ang crystal prawns. Oh, ang harap. Palop. Nagtak siya. Nagtaksok niyo, baby. Ano yun? Scallop yan, hindi yan abalone. Ganito yung crystal prawn, no? Grabe. Ang sarap. Tapos, parang for me, dahil hotel siya, tapos medyo social yung datingan, I mean, yung presyo, sakto lang. Kasi parang, pag tinimes to nyo, parang yung mga mas malalaking restaurant sa atin na Chinese restaurant, parang ganoon din naman yung presyo. And nasa Taiwan kayo. So, at least be willing to spend na rin. Tapos, masarap naman yung pagkain. Kamusta yung ating dinner, babies? So good. You like it? Grabe yung fried rice, no? Yeah, it's so good. Okay. Oh. How about you? Yummy? Who likes the sweet and sour pork? Yeah. Who likes the sweet and sour pork? The Yangcha fried rice. The clay pot seafood. The radish cake. And the prawn salad. Oh, yummy! Mga ka-eats, tapos na kami kumain dito sa 10 by Worry, located sa Building B, second floor ng Botek Worry Village Hotel. Grabe, busog na busog kami. Sabi kay Mommy B, good for 2 to 3 lang daw per ulam. Pero grabe, parang good for 4 siguro siya. 4 to 5 at least. Sobrang laki nung kanilang hipon. Kasi talagang prawns kung prawns. Tapos yung sweet and sour pork, perfection. Yung kanilang fried rice, winner na winner din. Pero ang nagulat kami kung gaano kasarap yung soft tofu sa kanilang seafood clay pot na talagang winner. Isang araw na puro food trip, mga ka-eats. Grabe. Sana na-enjoy ninyo yung pagsama sa amin, pagkain, pag-tour sa hotel, paglalaro sa play area, pag-pearl milk tea, pag Rainbow Village. Abangan nyo yung pupuntahan natin sa next vlog kasi naku mga ka-eats, maganda daw yung lugar na yun. Isa sa pinakamagandang lugar dito sa Taiwan. Tayo ay babiyahe from Taichung to another state or another province sa Taiwan para makita yung kagandahan ng lugar na yon. Yun lang po. Maraming salamat sa panonood. At sana ay nagustuhan ninyo itong araw na to. Kung naghanap kayo ng hotel sa Taichung, i-book nyo na itong hotel na to gamit yung aming Klook codes para maka-discount kayo. Or, pag may mga biyahe kayo sa Taiwan, kahit saan man sa Taiwan, i-add to cart nyo tapos sabay-sabayan ninyo, gumamit kayo ng email na iisa na hindi nyo pa pinagagamitan ng codes namin para makakuha kayo ng bonggang discount. Maraming salamat sa panonood. Until our next sign at gala. Bye-bye!